Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Hulo Sulu, this is Queen Helen Abdurrajak. Naputol po tayo, February 20, 2022. Part 2 po ito, Kaya kailangan natin tayo na ito ang ating gagawin, pagbibigyan natin ang mahal na hari. Mahal na hari, i-continue mo tungkol doon sa magpipinsan, si Lee Kuan Yew, si Mao Zedong, hanggang China, hanggang England. Tuloy po natin. Putol po tayo kasi ito ang part 2. Ito ang magpatunay lahat ang leaders ng politiko, sila po ay royal family, sila po ay magpipinsan. Kayong mga Aquino, mga pamilya ng mga Aquino, kung naririnig ninyo ako as Sultan of Sulu and North Borneo, please be advised. Lahat ang tulong sa inyo ni Ferdinand Marcos, si Ferdinand Marcos, ni Johan Candao, tinutulungan po kayo kung anong inihingi ninyo kay Johan Candao, kay Marcos. Bakit sinisira ninyo? Kailangan magpakatotoo kayo. Kung hindi si Marcos, may sakit si Ninoy. Sino ang nagtulong? Sino ang nagbayad kundi si Marcos? Kailangan na ninyo yan isabi sa buong bayan. Hindi atakihin ninyo. Si Marcos, ang relation niya kay Lee Kuan Yew, pinsan. Ang relation niya kay Sukarno, pinsan. First cousin yan. Kay Mao Zedong, first cousin. Kay Chiang Kai-shek. Except si Ismail E. Kiram. Sultan Muhammad Ismail Kiram, magkapatid po yan sila. Sa dalawang nanay, isang tatay. Si Marcos nagpalaki ng pera sa Pilipinas galing sa sultanato kasi relation yun yan, relatives, royal family po yan lahat. Kailangan natin ito isahin na. Maghingi tayo ng suporto sa iba-ibang bansa para ibuksan na ang yaman sa lahat. Lahat ng poor country, tulungan natin, i-develop natin. Ito ang may kasalanan, ito ay si Dr. Mahathir. Siya po ang naglaro. Naglaro siya. Nilaro niya ang uncle ko, si Ratu Mustafa. Siya, galing lahat sa kanya. Kailangan natin na i-stop na ito. Wala ng COVID. Please be advised, all the nation, especially the World Health Organization, itigil natin na. Ito ang BARM. By end of this month, no more BARM. Wala na ang BARM kasi ito illegal. Kailangan natin na. Kung maglaro pa ang Office of the President, tingnan natin yung sino-sino magtanggap ng digong-digong, ibuksan ko ang maskara sa unahan ko. I have the right as the Sultan of Sulu and North Borneo. Ganun din kay Gloria, Diosdado Macapagal. Alam ko si Gloria wala na, pero hindi pa dideklara na namatay. Mayroon pa maskara. Ikaw nagmamaskara sa muka ni Gloria, tingnan natin, maganda yan para mabuksan, para malaman ng taong bayan. Kung sino-sino sa inyo magmaskara, believe me or not, ipakita ko sa publiko, ay kayo ay duplicate. Duplicate kayo. Huwag na kayo magpasira ng pangalan ng Pangulong President of the Philippines. Maraming nagmamaskiter. Ang tawag doon maskiter, pero nagmamaskara sila. Stop the maskara. Ganon din si Murad. Si Murad wala na, namatay na siya sa Doctor Hospital Davao. Mayroon din nagmaskara, kung hindi anak niya, si Muslimin Sima. Muslimin Sima, alam ko na. Wala na ang chairman, 15 council. Wala nang pwede tumayo. Patay na ang uncle ko, si Yusuf Jikiri. Kahit anak, hindi na pwede tatayo. Stop o pop, stop. Ibalik ninyo na ang Divino Gobyerno, magpunta na tayo diyan. Ang IATF walang authority. IATF Task Force walang authority. Authority ko po yan. Ngayon, ang kapatid ko nandiyan sa Maimbong.
Arnas alias Anas bin Abdul Gapal. Yan ang ginagamit ninyo. Ang sultan-sultan ninyo, ang aba-aba ninyo. Ginagamit po yan ng Malaysia, Brunei, Indonesia at saka Philippines. Pangalan ko ninakaw niya. Buhay ako, wala akong namatay. Kailangan the real Gamal bin Abdul Gapal ay ako. Kung wala ko na asawa, ang the only daughter of Marcos and the only daughter of Queen Elizabeth II, I will not become a legitimate Sultan of Suriname. Yan ang sikreto. Hindi na ako magpahaba ng salita ko. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Thank you, thank you, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat, mahal na hari, sa paglinaw at kung bakit marami ang galit kay President Ferdinand Edralin Marcos. Ngayon, ito ang kapalaran. Paano ninyo makuha ang kayamanan kung buhay ang mga signatory? Na yan ang nagbigay ng karapatan ng silyadong dokumento sa King and Queen kay Raja Mamay at kay Queen Helen. Iyan ang sinasabi in the court of law. Importante ang prima facie, living witness. Now, galit na galit kayo sa katauhan ng Ferdinand Edralin Marcos. Sinabi ko nga maraming mukha siya para magampanan niya ang kanyang role. Subalit iyan ay hindi nagdulot ng maganda. Nakausap ko mismo yung Marcos na nag-implementa ng lahat ng pagpatay. Pero iyan ang tinatawag natin moral, spiritual, professional, political accountability. Meron accountability. Pasensyahan po tayo. Saan ang mas matimbang? Yung makukuha natin ang kayamanan dahil ang nakapirma pa rin ay ang Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Yung makukuha natin o kayo ay mapupunta sa ibang denominasyon. Kaya nga maraming anak na nagpipresenta. Ayan, isa na si Busoy na nakuha niya yung intelligence ng kanyang tatay. Kaya sinira ako mismo doon sa incheck, mismo sa mga kapatid pinsan ng presidente. Mismo kahapon narinig ko na si Lady Anne sa Hidula mismo nagsasabi na hindi ako ang queen, kundi si Busoy Marcos. Totoo ba yan? Lady Anne? Prinsesa? Now, yan ang hindi ninyo nakita. Si Busoy ay pinackage ng triad. Pinackage iyan ng Soler. Pinackage iyan. Now, kung pinapakita niya yung mga account, yan yung account ng HSBC na 580 trillion USD at saka yung 57 trillion at saka yung nasa RCBC na 100 trillion, na yan yung dapat isusuli doon sa administrator kay Kuya Prince sa Bataan. Kinuha po iyan ni Eduardo de la Cruz na naging packager. Ginamit si Jane Cathedral. Ngayon, kung nandiyan sa iyong kamay, Prinsesa Busoy Maria Aurora, na yan ang nakita ng mga sinabi sa akin na may account ikaw. Ngayon, yan ang kalapastangan
na ginawa ninyo dahil ninakaw ninyo iyan dahil pinasuli ko iyan kay Kaka Ed sa Bataan. Yan pala ang dahilan. Ito mabubulsay kayo dahil iyan ay testamento na siyang papatay sa inyo dahil sa misrepresentation sa kayamanan ng Diyos Ama. Isinuli ko yan. Natestingan ko na nagpresentang Marcos si Kaka Ed. Pero anong hiniling ko sa Diyos Ama? Nung nagpirmi siya doon mismo sa Surala at nagpakilala, hinawakan si Jane Cathedral. Yan ngayon na sila ngayon ang nangangalkal, may otoridad daw siya. Isuli ninyo ang accounts na iyan dahil yan mismo ang kikitil sa inyong kabuhayan. May sumpa po iyan. 580 trillion, yan ay kasulatan ng mga lolo. Yan ay account that is an holy asset. Natural, maniwala sa inyo ang mga tao dahil yan ang dinala ko doon sa China. Yan ang pinakita ko kay Manong Digong. Now, kung yan din ang ginamit, maraming nakulong ngayon na mga general sa iba't ibang bansa dahil binigyan ko kayo ng pagkakataon. Alalahanin ninyo, ang magpipinsan, buhay. Kung namatay man si SGK in 1936 sa dokumento, pero buhay siya, namatay in his old age sa Brunei. Pero alam natin na mga Sharif iyan may angking kapangyarihan at iyan ay buhay. Buhay din ang lakay. Kung nabuhay, binuhay ko sa dokumento si Ama Ali, si Sharif Usman, Datu Ismail Mun Ali, Sultan Turun Lawan Tumaga, Sultan Muhammad Ismail Ikram. Iyan napatunayan ng buong mundo. Alam natin ang Vatican accounts kung bakit ayaw ninyong tanggapin. Buhay ang may-ari. At iyan ay ibinigay na sa kamay ng Hari at Reyna. Without the Sultan of Sulu, there is no Vatican. That is the hard fact, that is the hardcore, that is the core of the conspiracy. Hindi ako galit sa inyo. Tinatama ko lang ang mali. Tama na ang conspiracy. Tama na ang pag-abuso, ang pagnakaw ng kayamanan na dapat nasa sultanato ng Sulu and North Borneo. Ngayon, nandiyadyaan kayo. Nilalantad ko ang katotohanan. Masakit man, pero kailangan. Maraming anak si Marcos sa 7 katauhan. Siyempre Marcos din. Pero wag ninyong dayain. Do not falsify the documents kasi meron tayong tinatawag na divine justice. We will be putting the divine justice. Kahit anong tago ninyo, matutuntun kayo. Kaya nga nagkaisa kayo to fight against me. Dahil bukon ako. I am a Tausug. I am a Maguindanao. I carry all the tribes and races of the entire nation. Dito ninyo makita kung sino si Queen. Kaya nga, galit kayo kay Apo Lakay. Pero ang totoong lakay, iyan ang spiritual wonder boy. Ngayon, kung kayo ay nagpapanggap, mamamatay kayo. Ang buhay patay, ang patay buhay. Bakit si Ama, 327 years old, confirmed dito ng mga lolo sa Lupasog? Bakit hindi ito matanda? Dahil meron siyang role to play.
Siya ang nagbantay sa akin mula nung maliit ako, magpahanggang ngayon. At siya ang nagbigay ng direct succession sa apo kay Raja Mamay. Walang magawa si Alnas. Kahit buong mundo na politika susuporta sa kanya. Ang katotohanan, ang divine justice, ang court of heaven will be with us. Iyan ang magbibigay ng hustisya sa inyong lahat. Kayong nagnakaw ng mga papeles, kayong nagnakaw ng mga accounts, kayong nagbigay ng mga false information doon sa 2 incheck na pinadala sa lolo, ang hindi niyo alam, direkta ako sa lolo. Kaya iyan ang pagkakamali ninyo. Kayong mga nagsasabi na hanggang October 30, 2019 lang ako, iyon pala gumawa kayo ng reyna ninyo, si Maria Aurora Busoy Marcos. Kayo ang mabibigyan ng hustisya sa pagharang sa katotohanan kung bakit natuloy itong black propaganda, itong nangyari sa COVID-19 para takpan ang ating kaharian. Marami kayong sagutin. Marami kayong dapat bigyan ng halaga. Maraming namamatay nang dahil sa black propaganda. Mas matindi ito sa martial law. Okay, na-mention ni Raja Mamay. Pinrotektahan ni Lakay ang lahat ng asset. Nandiyan na sa Sierra Madre. Marami pa ang nakaimbak dahil sa konspirasiya ng World War I, World War II. Kaya nga persist itong DENR, itong IATF na sila ngayon ang binigyan ng temporary authority para bungkalin ang kayamanan. Subalit, hindi pa rin kayo mananalo na itayo, na install, na proclaim ang absolute monarchy, ang Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. Gumayak na, lumakad na ang testamento at nagkaroon na ng mga kaalyado sa buong mundo. Ngayon, kayong claimants kasama na ang asawa ni Raja, 2 yan. Naging asawa kasi Muhammad Gamar Mamay din eh. Pero ang katauhan si Alnas bin Abdul Gapar. Kayo lahat iyan. Kasi ang sinabi ko sa iyo, si Raja ay my destiny to fulfill. Iyan ang dahilan kung bakit kami pinagsama. Para bawiin ang ninakaw nila. Para bawiin yung karapatan natin na inangkin nila. Para bawiin yung tinatawag na atin na talagang ini-insist nila na kanila sa pamamagitan ng pagnakaw mismo ng identity namin ni Raja Mamay. Bukon kami kasi may target kayo. Yun na noon pa, 2010. Yun ang ginawa nila. Nung nalaman nila, nakuha na nila ang testamento, ako ay patayin at ipaasawa mismo si Raja sa Tausug. Ang hindi nila alam, si Ama Andi, si Tuan Muda Gulam Hasan Pasang, ang awliya, kasi hindi namamatay yan. Yan ang ama na nag-aruga sa akin sa pusod ng ligwasan. Siya ang bantay ng langis, ng gaas, ng deuterium. Kaya hindi nyo pa rin makuha iyan. Ngayon, pasalamat tayo. Kung buhay si Ama Ali bilang physical na awliya sa tabi ko, 7 Macdom, 7 nag-ooperate into 1. Tiyak. Buhay din si Ama Sahibul Gari Abdurrajak. Yan ang sultan ng maimbong Darul Jambangan. Kung kiniklaim ng anak yan kasama ng mga tan,
nasa inyo yan. Alnas, kung nandiyadyaan ka with all the bodyguards, your time is now running short. Alam namin na may hangganan lahat. Nang naitayo natin ang sovereign court, sinabotahin ninyo, minaliit ninyo. Pero ang hindi nyo alam, 7 Makdum, the 7 Aulia, sila ang nag-ooperate ngayon. Hindi ko marating ito. Hindi ko malabanan ang buong mundo kung wala ang mga lolo na siyang pader ko, na siyang ang husgado ko, na siyang kasama ng Allahu Ta'ala, ng Diyos Ama, para bigyan ng hustisya ang ating naranasan mula sa World War I, mula sa World War II, hanggang sa martial law, hanggang dito sa COVID-19 na ito. Kahit anong gawin ninyo, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kahit anong black propaganda ninyo, lalabas pa rin ang liwanag na siyang magbibigay ng hustisya sa lahat. Ang kaliwanagan ang siyang paraan para ilabas ang lahat ng kadilimang ginawa ninyo. Pasalamat ako dahil buhay ang mga lolo, buhay ang ating tagapag-ingat, buhay ang binigyan ng buong mundo ng otoridad para ayusin muli ang global financial system. Yan, global financial system, global health system, global. Lahat ang mangyari, iisang mundo para sa bagong henerasyon. Kayong mga nag-aangkin at umangkin ng lupasog. Ito ang kaharian na pinrumisan ng ating Allah. Walang makakaupo kung hindi basbas niya. Ang binasbasan ang siyang magwawagi. Kung sino ang nagbigay ng plataporma para sagipin ang mga pobre, ang sangkatauhan, ang siyang mananalo. Siya lahat ang binigyan ng Diyos Ama ng pagkakataon, ialay ang buhay niya para maintindihan ng nakakarami, lalo na yung mga taong nagpapalaganap ng maling impormasyon nang dahil sa kayamanang ninakaw sa mga testamentong ninakaw para sila ang kilalanin. Nagkamali kayo. May mga proseso ako. Nandito kayo sa tabi ko, pero nagpunyagi kayo dahil akala ninyo yung lola na nagbigay ng termino ay yun ang mananalo. Paano yung mga lolo ko dito na mas powerful enough to put justice, to put the implementation of peace, defense, economic development, healthcare and learning program, and renewable energy, and the recovery of all the assets, the redemption of the sovereignty. This is what you want? To topple down the kingdom? The kingdom is the kingdom of God, of Allah. He will rule again into this earth because He created this world for His own humanity. You people that does not understand the message that I had been inculcating into your mind, repent and return to Him who created you. Justice, divine justice will be served. Stop the lockdown, lift the restriction, put to normality lahat ngayon. Because you have no money. The currency has been changed. Yan ang hindi ninyo alam. Ngayon, the implementation will commence soonest possible. Naitayo na ang kaharian. Nahitayo na ang sistema. Naitayo na
ang sangkatauhan under the banner of God of Allah. God, Allah is my armor. Truth is my banner. And justice is my passage to reach our goal. And what is our goal? Freedom for everyone. Freedom of speech. Freedom of choice. Freedom of religion. But no one is above the law. Resolution of the global financial crisis. Resolution of the global health crisis. And the resolution of the climate change. Kaya walang pwede magbungkal ng ligwasan. Walang pwede mag-explore. All the contracts considered as null and void because it is entered into the name of the Philippines, which is now called Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. New currency, new system, new leadership. This is all we need to be able to change the world. Maraming salamat po. Paalam. Hanggang bukas. Masalam.